Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Inaanya ko ang bawat isa na tayo tumayo. Amen. Hallelujah. Ngayon tayo may manalangin na kami sa Panginoon na may kagalakan, may pagkakababa. Na humingi tayo magkaroon ng pusong dalisay. Pasalamatan natin Diyos sa isang buong linggo na kung saan siya lang ang nagpatuloy na gagabay sa atin. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa oras ng Panginoon. Patuloy ka namin pinupurit, sinasamba. O Diyos, maraming salamat sa iyo sa pagmamahal na iyong binibigay. Na patuloy po kaming inaabot, inaalalayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, na siya po ang nagabay sa amin, sa aming mga trabaho, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Diyos, na yung kadakilaan, Panginoon, na patuloy namin tinataas, o Diyos, Lord, sa oras ito, Panginoon, na ikaw po mag-ipo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Abutin niyo po kami ng pagpapahala niyo ang kamay, o Diyos. Lord, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Patuloy po sa naming puso at isipan. Lord, ang iyong pasensya, Panginoon, na patuloy na manahan sa aming buhay, o Diyos. Lord, sa oras ito, Panginoon, na ikaw po ang magsentro sa oras ito, Panginoon, sa bawat isa. Naway ang iyong pangalan, o Diyos, ang makita, o Diyos, ang hindi po ang sarili namin kalorungan, o God, ang sarili namin kakalinduan, Panginoon. Lord, inilalapit po namin sa iyo, Panginoon. Ang aming mga suliranin, Panginoon. Ang aming mga diyadaig sa buhay, Panginoon, namin ito tinataas sa iyo. Diyos, sa oras na, Panginoon, na ikaw po ang maghari, o Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ikaw po maghari, o Diyos, sa oras na, Panginoon. Naway, wala pong iba, wala pong makapag-distract sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na banal. Ikaw po ang Diyos na manghari, Panginoon, hari na manghari, o Diyos. Lord, sa oras na, Panginoon, wala pang ibang gagawin, wala pang ibang sasambahin, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Papalakpakan, nakakawitan, o sasayawan, Panginoon. Ito inaalay namin sa ipapuri, o Diyos. Ito ipapasalamat namin sa iyo, dahil sa kapupian mo, Panginoon, ikay namatay, o Diyos, sa ibabaw. Inaako niyo po ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, o Diyos. Panginoon, sa oras na, Panginoon, wala pang ibang gagawin, wala pang ibang babanggitin ng Diyos, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang aming sasambahin. Binabal ko ng papuri, papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng mga hininga at kalakasan na nanggaling sa ating Diyos, sumigaw ng malakas na hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, patuloy po tayong sasamba, magpupuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay isang mabuti at tapat. Siya ang patuloy nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. Sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos na ang lahat ibig ng makasama. Awitin natin. Awitin natin, paburit awit, pagkat siya'y mahal sa ating lahat. Pagbuhin ka niyang lubusan kung saan iyong pananaligan. Awitin natin, puring awit, pagkat sa'y nagmamahal sa ating lahat. Sa'y awitan, pagkat sa'y dakila at tapat. Minsan pa natin awitin. O dakila ang pag-ibig. O dakila ang pag-ibig na ipinagama sa akin, kung kaya't sa'y dapat na purihin. At sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos na ang lahat ibig niyang makasama. Awitin natin. Awitin natin. Puring awit, pagkat sa'y nagmamahal sa ating lahat. Ay awitan, paburing awit, pagkat sa'y dakila at tapat. Buhay ko ay magpalalang siya'y makasama, kung kaya't aawitan siya tuwinang suliranin lulanasan, babaguhin kanyang lubusan kung saan iyong pananaligan. Tayong lahat. Awitin natin, paburing awit, pagkat sa'y nagmamahal sa ating
Puring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Awitin natin, mapuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Sabay awitan, mapuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Binigyan niyo ko ng awit, awit ng buhay at paglumbay. Iyong tinawid, kaya't ang awit ko ay sa'yo. Binigyan niyo ko ng awit, awit ng buhay. Ibig ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng buhay at pagpupuri. Iyong tinawid, alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit, awit ng pag-asa. Ng pagpupuri, pagsasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, o aking Jesus, o aking Jesus. Hallelujah! Dakila ang pag-ibig ng ating Diyos, walang kapantay.
patuloy ka namin sasambahin. Itataas ang iyong dakilang pangalan sa aming pong kalagitnaan. Itaas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, inaamin kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo sa amo, Diyos, tuloy ka namin itataas sa aming buhay, sa aming kalagitnaan, sa buhay ko. Itataas kita, minamahal kita, mahal kita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo lahat. Tataas ka sa buhay ko.
sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa buhay ko, napakabuti mo. O Diyos, sa buhay ko, sa uling panahon, napakabuti mo. O Diyos, sa buhay ko, sa buhay ko.
magpakailanman. Purihin ka, dakilang Diyos, sa amin pong kalagitnaan. Amin pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At before I encourage everyone to give, may we just first recognize po yung mga first time that have joined us this morning. Maaari pong tumayo si Aaron Ehera, Rachel Moreno, Kayla Mamukod, at si Rose po. Sige po, welcome po sa Christ-Centered Life City Church. At announcement din po, no? In this March 4, sa mga couples po, we have the Overcome series. Kailan po yon? This Saturday, tama, this Saturday na po yon, no? We encourage everyone, mga couple planning to get married, to join us this Saturday at 3 p.m. 3 p.m. Dito po yun gaganapin sa church, and we would have guest speakers all the way up from Baguio City. Sila Reverend Danilo Orencia po, kanyang may bahay na si Sister Dalisay Orencia. Inanyayahan po natin about isa. Ganyan po, hindi lang po yung mga nandito sa church or members. We could also invite yung mga kaibigan, kamag-anak po natin na would benefit for this event. So, life group, wala. Third Sunday, pero nakasulat. Ayun po, so salamat po sa bawat isa. At now, this morning, I would also want to encourage everyone before we give to the church. Sino po dito, so before po may mga question, di ba? Sino dito lumaki yung tithes niya? Wala na, may gusto. Sino po dito may gustong tumaas ang tithes, lumaki ang tithes? Ayan. O, sino po dito yung nagbabayad ng tax? Ay, sabi po ni Jesus, ibigay sa Diyos ang dapat sa Diyos at ibigay kay Caesar o sa gobyerno ang dapat sa Caesar. Sino po dito ang gustong tumaas ang tithes, lumaki ang tithes? Sino po dito nagbabayad ng tax? Privately employed? So, dun po sa mga gustong lumaki o tumaas ang tithes nila, I challenge you to give 10% of your gross. Ayan. Ba't bigla pong nang hina, nang lambot? Di po natin, gusto natin lumaki ang natin, tithes natin. Paano lalaki ang tithes? Pag lumaki ang, depende kung saan mo, 10%. So, ako po bilang accountant, no, ang tax natin is based on gross. It is not based on after deductions. May mga SSS, PhilHealth, etc. And to share din po sa inyo, ever since, di naman po simula nung first sweldo, but since my first job, I give my tithes based on the gross. I've had that dilemma before po, no? Yung 10% ba, is it from the gross or net income, net pay? Pag net pay kasi, bawas na, kunwari sabihin natin, no, mayroon kang 1,000 pesos, tapos kakaltasan niya ng tax. 20 to 30%, depende kung saan yung range mo. Babawasan niya ng SSS, ng PhilHealth, Pag-ibig, o kung nasa public ka, GSIS, tapos kung may loan ka pa, so may net pay ka after lahat ng deduction mo. Tapos meron ka pang deduction no, sa mga expenses mo. Ang tanong po ngayon, saan natin binibase yung 10%?
Is it on gross or doon sa net pay? So, ayan, praise God. So, sa gross po. Doon sa mga hindi pa po sa gross at gusto nyo tumaas yung tax nyo, ay tithes nyo, i-base po natin sa gross. Ano po yung reason ko noon? Naisip ko po kasi, kung i-base ko yung tithes ko sa net, bawas na yun ng tax. At naisip ko, bakit mas maunang magbabawas ang gobyerno? Bakit mas una kong ipaprioritize? Well, wala naman akong choice kasi nakabawas na. Pero inisip ko, mas dapat kung I value yung God's kingdom and yung ministry, I should first deduct it from the gross. At next question po, paano kung gipit na, dami ng deduction? Doon po yung challenge sa inyo. Would we trust God based on our computation or based on God's promises? Are we going to be faithful based on our computation or based on God's promises? Sapagkat paulit-ulit pong sinasabi yan mula Old Testament hanggang New Testament when Paul encouraged the believers, no, that God would always supply. And so second po that I want to encourage everyone is to check our hearts. What's our motivation when we give? What if po hindi binalik ng Panginoon in the form of money yung pagiging faithful natin sa pagbibigay? What if it's in other form? Should we still give to the Lord? Or we give because, ay, mas malaki yung interest kasi siksik, liglig at umaapaw sa bangko, wala man. No? Sa investments, wala man kasi ang hirap ng panahon ngayon. But if our motivation is to give, not to receive, then sabi ng Panginoon Jesus, it is better to give than to receive. And then last po, to encourage you, kung hindi naman po kailangan ng Panginoon ng ating pera, why should we give? Just susubukan lang tayo ng Panginoon para lang makita natin kung kaya ba nating magtapat sa Panginoon, kung kaya ba nating pagkatiwalaan ng Panginoon. The next motivation we have is we want to support the ministry. We want to support the ministry. Hindi po kailangan ng Panginoon ng pera. Actually, sa Kanya po galing yan eh. Kahit hindi ka magbigay, wag naman po, no? Kahit hindi ka magbigay, God would still make a way. Tama po ba? But the question is, do we want to be part of God's will? To do His will? So, saan po every time we give to the church, it is not just for the building. Ano po? Lagi ko po sinasabi, ang building na ito, magde-depreciate siya, prone siya sa anumang mga kapahamakan, hindi rin ito forever ang building. But the ministry is eternal and the reward is eternal. When we give to the ministry, to the church, we are being part of God's great commission. Tandaan po natin yon. When we give, we are being part of God's great commission because we support financially. We encourage, no? Pinupondahan po natin yung mga pangangailangan ng ministry. So ngayon po, if we want to increase our tithes, let's base it on our gross. If we want to give, may our motivation not be because may babalik sa atin, but because we want to give back. And if we want to give to the Lord, may our motivation as well is to support and be part of the ministry. I encourage everyone to please stand up. Let's pray for our hearts and our tithes and offerings. Heavenly Father, we glorify you this morning at salamat Panginoon sa pagkakataong ito muli na kami nagkatipon-tipon to worship you, to encourage as well one another. Salamat din Panginoon sa pagkakataong ito that we would hear your word. Father, we pray that our hearts would be cheerful in giving to you, O God. May our hearts be trusting in you, in your promises, Panginoon, and may our selves, Panginoon, be willing to be part of the Great Commission to support and sustain ang iyong gawain, Panginoon. Lord, may you always keep us, O God, check our hearts, na lagi ang motivation namin is to give back, Panginoon, sa inyo, to be grateful sa lahat ng inyong kabutihan mo. Salamat sa awitin kanina, reminding ourselves that you are good, you are faithful, God, napakabuti mo sa aming buhay. At Lord, hayaan mo na ito ay aming maipakita ang pasasalamat namin, hindi lamang sa pag-awit, hindi lamang sa pagsalita,
morning po. Yan. Sa muli po, salamat sa ating Panginoong Diyos at sama-sama naman ho natin siyang papurihan at sambahin sa umaga pong ito. Sa pamagitan po ng pagbibigay ng ating mga tenga sa pakikinig ng kanyang salita. Yan. So bago po tayo magpatuloy, mag-pray na muna ho tayo. Sa umaga pong ito, aming Diyos Amang Banal, muli ay sa pagkakataon pong ito, nais naming magsama-samang dumulog sa iyo upang una magpasalamat, papurihan ka sa katapatan at kabutihan mo po, O Diyos, na walang humpay mong pinapadama ho sa amin, sa paggising pa lamang ho namin sa umaga, ando na ho, O Diyos, yung buhay, kalakasan na kaloob mo po sa amin upang kami ay patuloy na makapagpuri sa iyo. At narito nga po kami upang makinig, pakinggan ka, O Diyos, sa pamagitan ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng pangunawa na maintindihan ang iyong salita, O Diyos. Mapagtuunan po namin ito ng pansin at hindi lamang po ito basta mapakinggan ho namin, Panginoon, kundi after noon, O Diyos, ay mai-apply ho namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At tanging Ikaw lamang po ang aming itinatanghal sa lugar na ito, O Diyos. Hayaan mo po na ang bawat isa sa amin dito, O Diyos, ay siyang maibaba. Binabalik na ho namin sa iyo ang lahat ng papurit pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So ang ating pong matutunghayan sa umaga pong ito, ito ay gustong-gusto ng marami eh. Walang hindi na may gusto paano ba 'yun? Walang taong hindi gusto ito. Ayan. No? Ito po ay tungkol sa yaman. Ayan. O ba? Lahat gusto yaman. Pero hindi ho tungkol sa prosperity gospel ang ihahayag ko dito Wala hong prosperity gospel. Isa lang ho yung gospel na tinuturo ho ng Biblia. Yung kaya do po sa Galatians chapter 1, sabi niya kapag may magturo sa inyo ng isang ibang mabuting balita, pakasumpain sila, sabi. So isa lamang ho ang gospel. Wala hong prosperity gospel. Naalala ko tuloy yung habang kanina sa likod ako eh. Matagal na ito eh. Sa pagtipo, nagkaroon kami ng ang guest speaker ho noon. Siguro dala na lang ng para masabing anointed at ma-encourage yung mga tao, nagpahayag siya eh. Tuloy magpapasko noon, sabi niya, sa kalagitnaan ng December 24, 25, sabihin 12 midnight, magre-ring ang telephone ang sabi niya, at may makakatanggap ng 1 milyon, sabi niya. Sabi naman mga lahat, ako yun. Di ba? Familiar siguro sa atin yung mga ganon, di ba? Yung nung mga ganong panahon. Ako yun, akin yun. O siyempre, dumaan nga yun, Pasko, walang nakatanggap. So minsan yun, nadala ng bugso, yung mga tao aasa, tapos hindi mangyayari. Madidismaya ho sila. So kapag sinabi pong yaman o kayamanan, bagamat ho ito'y tumutukoy sa literal na kayamanan, pera, ito rin ay may tuturing din nating yung pag-aari, aring yung mga trabaho, business, mga mahal natin sa buhay, o yung pangarap natin, di ba bang bagay na maituturing po natin kayamanan na kung ano yung bagay na binibigyan mo ng halaga. Yan po ang ibig sabihin ng yaman o kayamanan. At maging maingat din ho tayo na itong mga bagay na ito na binibigyan natin ng halaga at tinuturing na yaman,
Ingat ho tayo na huwag nating hayaan na ito ay maging dahilan upang tayo po ay malayo sa pananampalataya sa Panginoon o maging kahati ng ating Panginoon sa ating buhay. So, ano ho ba ang dapat maging pananaw natin mga Kristiyano tungo sa kayamanan? Yan, no? Alam ho niyo, sa realidad ho, malaki ang advantage ho ng mayaman, di ho ba? Sabi nga ho ng Biblia, no, sa Kawikaan, chapter 19, tama, chapter 19 ho yun, so chapter 20 ho yun. Ang sabi po doon, chapter 14, tsaka chapter 19, na yung mayaman daw ay maraming kaibigan. Subalit yung mahirap, madalas tinatalikuran. Di ba? Totoo yun sa buhay natin, sa realidad. Di ba? Pag mayaman ka, sabi nga, kahit walang kalatoy-latoy, yung sinasabi mo, pakikinggan ka. Di ba? Andyan sila. Pero kahit na napaka-importante, yung sasabihin mo, kung ika ngay wala kang sinasabi, hindi ka pakikinggan. Yun ang malaking advantage na hindi maganda. No? Kaya lang, ang isa pang maganda doon, kapag unti-unti ikaw ay nawawalan, unti-unti na rin nawawalan yung mga kaibigan mo. So tignan ho natin dito sa aklat ng San Lucas, chapter 12 po. Ito po ay tungkol sa isang mayamang hangal. Tignan ho natin bakit siya tinawag na hangal. Ano ho? So, pinagpapauna ho natin, wala hong masama sa yaman. No? Wala rin hong masama kung tayo po ay mayaman o ikaw ay mayaman. No? Kinaklaro lang ho natin yun. Actually, sa Biblia ho, ay napakaraming mga lingkod na ating Panginoon na mayaman. Si Abraham, Isaac, Jacob, si Boaz, mayaman ho yan. Si David, si Solomon, at yung iba pa ho. So, paano ho natin tinatanaw o tinitingnan ang kayamanan sa paraang o sa makakristiyanong pananaw? Ayan. Kasi iba na ho. Alam na ho natin yung makasanlibutang pananaw, di ho ba? Alam na ho natin yung kung paano nila tinitingnan yung kayamanan. So dapat ho natin ito nga makita at malaman sa ating buhay na ano ba ang kaugnayan natin sa Diyos pagdating sa kayamanan. Ito ba yung nakikita natin na isa na ang katwiran ng iba pinagbuhusan ko ng lakas ito no? Pinagsikapan ko, naghihirap ako dito, kaya ako nakamta ng mga to. Kaya kapag ganun ho ang kaisipan ng isang tao, tandaan ho natin, hirap niya na pakawalan yung anumang dapat sana kung anong meron siya. Katulad, kanina nag-exhort ho dito si Pastor JV, di ho ba, about tithes. Ho ba? Kapag ganun ho naging pananaw ho natin, check ho natin, napakahirap ho natin bitawan. O maging minsan yung dapat na o nakikita natin na kailangan tulungan, hirap na tulungan yung mga ganong tao na may ganong pananaw ho, patungkol ho sa kayamanan. Nag-aral ako, bunga ito na aking talino, galing. Lahat po yan tama Kaya tandaan ho natin, isipin natin, kung sino ang nagbigay ng talino mo, ng lakas mo, kakayanan mo, upang mapasayo anumang meron ka ngayon. Di ho ba? Sabi ho doon sa, gustong-gusto hong talata ito, paalala ho ito doon sa Deuteronomy, chapter 8 ba yun, o 17 or 18, na wag daw natin isa sa loob na yung anumang kayamanan nasa atin, ito ay bunga ng ating sariling lakas, kakayanan, sikap, kundi ito ay isipin natin na ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng lakas, kakayanan, talino, upang yumaman ho tayo.
And then mamaya makita natin, ano ba ang purpose? Gusto na lahat. Siguro dito walang may gustong ayaw ng yumaman, di ho ba? Pero hindi naman po pwedeng lahat mayaman. Hindi ho magiging balanse ang mundo. Wala na magtatrabaho. Di ho ba? Lahat mayaman at wala na magtitinda. No. So, ang kayamanan ho ay may kaakibat din hong problema kapag hindi ho natin alam, tingnan ho ito o hawakan. Akala ho natin pag mayaman ka, okay na, no? Sabi nga na iba, akala nila pag mayaman ka, wala nang problema. Actually, sabi nga ng Biblia, kapag dumaraming kayamanan mo, mas marami ang mga alalahanin o iisipin mong babayarin, gastusin. Sakdat ng mga ngaral. So kaya ho dapat nating maunawaan ang mga responsibilidad at pananaw tungo ho sa yaman. Tignan ho ninyo yung mga meron na rin ho kayo nabalitaan, no? Hindi nila alam kung paano hawakan. Yung bang biglaang yaman ika nga, no? Alam naman natin yung mga biglaang yaman, no? Taya dito, taya doon, ayun. O kaya nagbenta ng ari-arian, ayun. Kala nila hindi na mauubos. Labas ng labas, walang pumapasok, ayun. Isang umaga pagising nila, hirap balik sila sa dati. Kasi kala nila yung yaman na yon ay forever. So ingat din ho, no? So naniniwala ho tayo na walang masama sa kayamanan. Kailangan ho, ang usapin ho dito kung paano nga natin ho itong i-handle sa ating buhay. Ano? Sabi nga, pwede ho natin itong gamitin sa mabuti at masama. At pwede rin ho tayong pasamain at pabutihin ng yaman. Depende ho nga ho yan kung paano natin ito tinatanaw. So kailangan po ang yaman o kayamanan ay nakikita natin na ito ay regalo ng Diyos o mula sa Diyos. No? So paano ho natin masasabi na yung yaman natin? Pag sinabing yaman, hindi naman talaga yung super rich na tinatawag na maging milyonaryo ka, bilyonaryo, etc. No? Hindi naman ho yun Kung ano yung merong ka no? May tuturing ho natin yaman So masasabi ho natin yun ay pagpapalaw mula sa Diyos kapag yun ay galing sa mabuti, sa legal at parehas na paraan. Kasi ang Diyos hindi na magbibigay ng masama ho yan Sabi lahat ng ganap at perpektong bagay ay mula sa langit. Meron nga ho isang kwento bago natin basahin itong ating talata. Isang matandang dalaga. Ayan. Mayroon ho siyang minanang yaman mula sa kanyang mga magulang at nag-iisa lang ho siyang anak. So dahil sa mali ang kanyang pananaw patungkol sa kayamanan, yun nga, tumanda siyang dalaga dahil sa isip niya, minana ko ito, bakit kung mag-aasawa ko, makikihati pa yung magiging asawa niya. So dahil nga ho, mali ang kanyang pananaw dito, ayon, maging sa kanyang mga trabahador, hindi maganda yung ugnayan niya o relasyon, no? Kulang yung hindi na ibibigay yung nararapat, maging mga benepisyo. Ang nakalulungkot pa dito, maging yung kanyang sarili, pinagkakaitanan niya dahil sa takot na mawala o mabawasan yung kanyang kayamanan. Kaya niyang bumili ng pagkain masarap, pero tinitiis niyang ganon. Ibig sabihin, ganon siya. Kaya hanggang sa, ayun nga ho, dahil sa kakatipid sa kanyang sarili, nagkasakit ho siya. At dahil wala siyang pamilya, ayun, wala siyang naiwanan sa kanyang yaman.
So yan ho ang isang hindi maganda. Kapag hindi maganda o hindi tama yung ating kaisipan patungkol sa kayamanan. Mismo maging sarili natin. No? Siyang gusto nating lalo sa mga nagtatrabaho po, no? Sa mga nagbi-business ho, yung imbes na ay i-relax yung sarili, tinitipid din. Imbes na ibili ng kailangan naman niya, tinitipid. So basahin ho natin dito sa Kapitulo 13 hanggang sa 21, verse 21. Sabi ho dito may pamagat na yung maling pag-iipon ng kayamanan. Sa ibang salin ho, ang mayamang hangal. Sinabi ni Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana. Patungkol naman ho sa mana to. 14, sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Tanong ng ating Panginoon. 15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Ayan. Saan dito natin sinusukat no? Yung buhay ng tao No? Yung kantang This is my life, no? Yun ang kanyang buhay. Mayaman siya. Ito ang aking buhay. Yung kanta ni Doña Buding, mayaman ako. So, 16, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang sagtaling haga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. 17, kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala akong paglagyan ng aking mga ani. 18, alam ko na, sabi niya. Excuse. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. 19, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng naipon para sa mahabang panahon. Ayan. Mamaya himay-himayin ho natin itong mga talatang ito. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ayan. Sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. So hindi pala basta't mayaman, mayaman sa paningin ng Diyos. So usaping mana naman ho ito, no? Dito wala hong sinabi ditong may magulang pa sila, no? Walang binanggit. Dalawa lang sila magkapatid. Kumpara doon sa alibughang anak, doon meron pa silang ama at hiningi ng bunso sa kanyang ama na kunin na yung kanya o ibigay na sa kanya yung kanyang mamanahin. Kaya doon sa Matthew chapter 6 po, 19 hanggang 20, ito balansin lang ho natin Sabi doon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito ay may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, doon walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So, balansin lang ho natin dito na baka isipin natin na hindi na tayo po pwedeng
mag-ipon dito ng kayamanan. No? Mag-deposit sa mga bangko o sa mga, ano ba tawag doon? Sa vault, safety vault, no? So verse 13 ho, sabi dito, inutusan pa niya ng ating Panginoon no? Guro, ang sabi niya, tinawag pang guro, no? Iuutos nga po ninyo sa aking kapatid. Nung binubulay ko po ito, ang sabi niya, kasi sumagot ang ating Panginoon dito no? Na sino ang doon sa verse 14, masasabi o mababasa ho natin doon na ng ating Panginoon na sino ang naglagay sa akin, na sabi na bilang tagapaghati ng yung mana. Dito ho, doon sa pananalita natin Panginoon na hindi ang ating Panginoon ang tamang sabihin ng tamang tao, no? Gamitin ko na yung salitang tao kasi nagkatawang tao po siya, no? Tamang tao na nilapitan niya upang hatiin yung kanilang kayamanan. Sa panahon natin ngayon, di ba, merong tamang tao na dapat lapitan kung sino ang magpapasya. No? Na kapag yung bagong mamatay na magbibigay ng mana, gagawa ng last will of testament, at ito ay tatawag ng abogado man yan, at notary yan. So kapag siya nawala, yun ang, yung abogado, yun ang magbabasa doon sa last will of testament kung kanino mapupunta itong sa kanan kanan at kaliwa na mana, di ho ba? Kaya sabi niya, sino ang naglagay sa akin? No? Sa Biblia kasi maitinuturong eksaktong alituntunin para sa pagmamana ng ari-arian. No? Saglit ho tayo pumunta sandali doon. No? So yung pong magmamana ng ikalawang bahagi, yung pinakamatandang anak, ang sabi ho doon. So, doon sa Deuteronomy chapter 21, babasa ho natin doon na 15 hanggang 17, sabi doon, at kung walang anak na lalaki, pinapayagan ang anak na babae ang namanahin ang lupain ng kanilang ama. Sa aklat ng mga bilang ho doon, chapter 27, verse 8 hanggang 11, at kung wala man ho nga tagapagmana ang isang tagapagmana, yung isang tao, sabi, isang piniling alipin o isang kamag-anak ang maaring magmana. So, yun pong alituntunan sa Biblia. Kailan ho, iba na ho yung sa noong panahon, sa panahon ho natin ngayon. No, tulad na sinabi ko kanina, may tamang tao na talagang siya ang magpapasya. No, ito makailang ulit ko nang nakita sa YouTube, no? Sa Facebook ba yun? Ganun na nga. Yung lalaki, bedridden na ho kasi, yaman. So, meron siyang katulong na pagkakatiwalaan. Kaya lang, itong asawa niyang babaeng ito, hindi magandang ugali. So, sa madaling salita ho, namatay na ho ito. Then, ito dumating yung abogado, binasa, pinatawag yung asawa niya at yung katulong. So, nagulat yung asawa niya, bakit pinamanahan yung katulong, no? At siya, yun lang ang kanyang namana. So, ganun ho, no? May magpapasya, depende doon sa iniwang testamento nung magbibigay ng mana. At yun po ay hindi pwedeng baliin. No? So, ganun ho ang sitwasyon ho dito. No? Kinukuha, hinihingi na niya yung kanyang kahati ng kanyang mana sa kanyang kapatid. Siguro naniniguro ho siya. No? Then sa verse 15, ito na ho. Dito na ho tayo pinag-iingat ng ating Panginoon. No? Yung pagiging sakim, kasakiman. Ano ho ba yung ibig sabihin ng kasakiman? Ano? Sa salitang ugat ho, yung sakim. So, tingnan ho natin itong mga salitang ito. May tatlo po akong salitang nakita dito ho, na pagtuunan ho natin napansin.
Pag sinabi hong sakim, yan pong salitang ugat ho yun, hindi po ito magandang ugali ng isang tao, yung pagiging sakim. Sa salita pa lamang ho, hindi na ho maganda. So, ibig pong sabihin una, swapang, di ba? Napakaswapang mo, sabi, no? Gahaman, mapag-imbot, ito malalim na Tagalog to, kayamuan eh. Sa mga Tagalog ho dito, so maintindihan ho yun. Makasarili, yun. Ganid, hayok. Yan po ang ibig sabihin ho ng sakim. Walang kabusugan, walang kasiyahan, walang kakontentuhan. Isang taong nakatali sa kanyang pera o kayamanan, na ang kanyang iniisip ay lagi puro kayamanan o pagpapayaman, no? Mga material na bagay, kapangyarihan, yon isa pa nga niya, may tutur na kayamanan. No? Dahil sa kapangyarihan, no? Ginagamit ang kapangyarihan para magkamal ng yaman. Ang kasakiman ho ay isang malakas at makasariling pagnanasa na magkaroon ng mas marami pa ng isang bagay. Yan. Karaniwan ay pera, kayamanan, material o yung kapangyarihan. Isang taong nakatali sa kanyang di makontrol na nasa. Parang yung tinatawag linta, yung sip-sip na hindi masiyahan. Sige pa, sige pa. Naalala ko tuloy yung sinabi sa mga ngaral. Yung daw, gahaman ba ang tawag doon? Yung daw gahaman sa salapi ay hindi makontento sa kapiranggot na kita. Kaya ang ginagawa para lumaki ang kita niya, gagawa siya ng pandaraya. So kaya kasi ganun no? Walang kasiyahan, sige pa. Yung bang meron na siyang target, kapag naabot yung target, parang wala pa siyang maramdaman ng kasiyahan, ng kontentuhan. Kaya, sige pa, tatarget na naman ng another. Yan ho, kasakiman. No? Hindi marunong masiyahan, hindi siya makaramdaman ng kasiyahan sa buhay. Kahit na siya ay meron na nung hinahangad ho niya o nakuha na niya. So mga halimbawa ho ng kasakiman, una yung pandaraya, ito nga ho, no? Panlaloko, panlalamang sa kapwa, no? Yung di pagpapasahod ng tama, sa Leviticus, mababasa ho natin doon yung lang ang tanging ikabubuhay ng manggagawa, tapos yung nagpapagawa, hindi ibibigay sa tama. Kasi gano'n ang kultura ho nila doon. Pag nagtrabaho ka, ibigay agad. Kapag daw hindi ibinigay yaon at dumaing sila sa Diyos, ituturing ng Diyos na kasalanan yon. Kasi yun lang ang tanging kinabubuhay niya. Ipapakain sa kanyang pamilya. Tapos hindi pa ibibigay. No? So yun ho. No? At yung mga, eto marami, lagi, madalas napapanood sa isang sumbungan sa yung tungkol sa benepisyo. No, madalas yung mga gwardiya ho, guard, laging nagsusumbong, wala silang benepisyo. No? Yung pangangamkam ng ari-arian ng iba. Yung akin ay akin, ang iyo akin pa rin. Kasakiman. So, kita na ho natin, no? So, verse 15, punta ho tayo doon. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Na hindi ko mo ay mayaman siya, tsak na siya sa kanyang buhay. Kaya sabi natin, Panginoon, wala. Yung buhay ng tao hindi masusukat doon sa kanyang kayamanan. Doon, bagamat kanina nabanggit natin sa intro natin, malaki ang advantage ng pagiging mayaman. Kaya lang, kapag wala na silang mahiga o mahuthut sa iyo, wala ka na rin kaibigan. Yan ang mahirap ho.
So hindi ho magagarantihan ang kayamanan ng ating buhay. Kaya wag ho natin ilagay dito yung ating buhay o yung maging ating bukas, yung future natin. Kasi ang kayamanan, sa isang iglap ho ito, pwedeng mawala. Lumindol lang ho, wala na yan. Dumaan lang malakas na bagyo, wala na ho yan. Masunog lang, wala na yan. Kapag doon nakalagak ang ating buhay, kaya may mga tao, hindi matanggap. No? Kasi iyon ang buhay nila eh. Yun ang, doon nila nilagak yung kanilang buhay, sa yaman nila. Sa akala nila eh, hindi na mawawala o mauubos yun. So, tandaan ho natin yun, no? Hindi magagarantihan ang kayamanan ng ating buhay at hindi rin tayo mabibigyan ng seguridad dito at katiyakan. Na porket mayaman tayo, pakiramdam natin secured na tayo. Hindi ho. Kahit gaano pa, sabi nga ng banal na kasulatan, kahit gaano pang hawak mong yaman, hindi ho natin ito mababayaran ang buhay natin sa Panginoon kasi sapagkat sakdal laki ang bayad ho na kailangan. Sabi doon sa Matthew 26, ano nga ang mapapala ng isang tao? Mapasa kanya man ang lahat. No? Sabihin natin lahat ng gusto niya, pangarap niya, gusto niyang ako anong gusto niyang inaasam mapa sa kanya, makamit man lang niya, sabi niya. Mapa sa kanya yun ang sabi. Ngunit kung mapahamak naman ang kanyang kaluluwa, kaya bang isalba yung kaluluwa niya ng kanyang kayamanang ito? Kahit gaano kalaki, ito ho, marahil ang malaking pagkakamali. Ako, kung ito yung ganitong paniniwala o kaisipan ng mga kurakot, ng mga corrupt official, kung bakit gano'n lang kalakas ang loob nila na walang takot. Maaring pananaw siguro nila, pag namatay sila, hanggang doon na lang. Or, isang paniniwala na kahit gumawa silang gumawang masama, pag namatay sila, yun nga, yung maling katuruan na magbabayad sila ng mananalangin sa kanila, yung kaluluwa nila, doon muna nag-stop over muna sa purgatorio, maililipat. Kaya ganun sila marahil kalakas ang loob. Kasi po pwede naman yun para sa kanila. Pero maling-mali. Wala akong ganun na sinasabi ng Biblia. Kapag nasaan na saan yung destination mo, doon ka na. Wala nang ano pa yan. Wala nang lipatan. No? Doon sa parabola, doon sa mayaman si Lazaro, mababasa ho natin yon. Wala nang lipatan ho. Kung doon ka sa kaliwa ka na. Kung sa kanan ka, doon ka na sa kanan. So sabi, kahit gaano man kalaki ang hawak ho nating yaman, hindi ho natin masusuhulan yon, Panginoon, para ialis tayo doon sa paghihirap. Hindi ho. Kaya doon po sa mga walang takot na nangungurakot, magising na ho kayo sa katotohanan. No? Hindi ho niyo maibabayad dyan pagdating ng araw ng paghahatol ng ating Panginoon. Kaya naway tanong, i-stop na ho natin. Nakalulungkot nga ho. Nasingit ko lang ho tuloy. Sino ho nakatanggap ng mga electric bill? No? Hindi lang nakakataas ang bill, nakakataas ng presyon, sabi nga. No? Kami nga ho, in January, kinumpara ko, 8 plus lang eh. Itong February, dumating 15 plus. Grabe, itinuloy pa rin yung 50% na mapagtaas. Sabi nga ng iba baka ito ay gumaganti dahil natalo sa mga Fernandino or bumabawi ng kanyang nagastos sa election So, hindi makontento, na doon sa isang bagay na gagawin, marami ang maapektuhan, ang mahihirapan. Dahil nga dito sa kasakiman. So tandaan ho natin yun, kaya wag ho nating
ilalagay ang buhay natin kung anumang meron tayong yaman na itinuturing. No? Doon sa Proverbs, sa Kawikaan 23, verse 4 and 5, ang sabi doon, huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Huwag daw natin pagurin. Di ba may kasabihan yung tayo na lalo yung araw ginagawang gabi, yung gabi ginagawang araw. Tama ba? Tama ba yan? O tama. No? Sabihin talang yung pagpupursige, halos hindi na makapagpahinga, ika nga. Dahil sa gusto nga yumaman. No? Wala hong masama, ganun ang mga artang ganun. Kaya lang, hindi ganun nga na kabilis o overnight. Kaya yung iba, dahil sa pagnanasa na maabot agad yaon, gagawa ng ibang paraan. Kahit na mali na, kakapitan. Kaya sabi doon, iwasan mong pag-aaralan mong umiwas doon. Ibig sabihin, wag nating gugulin yung sa kakaisip kung paano. No? Sabi nga palagi, hindi mahirap kay Lord yun eh. Basta't maging tapat lang ho tayo at maglingkod, sumunod sa Kanya. Diba, sabi ng aklat na ng Numbers o bilang, si Lord hindi siya katulad natin mga tao na sinungaling ang sabi doon. Si Lord kahit hindi natin siya sabihan o paalahanan, Lord, eto, sumunod ito o gumawa, yung reward ko naman. No? Kahit hindi ho natin sabihin yung kay Lord, alam ho niya yun. Siya ang magre-reward ho nun. No? Kaya wag ho nating sa isip natin yung ganon. No? Na bago matulog, yun ang isip. Pagising sa umaga, yun ang iniisip. No? Sa kakaisip. At dahil sa pagnanasang yumaman, ang sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 6, verse 9 hanggang 10, may mga nahuhulog sa tukso, sa silo ng bitag na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Maho yun nga ho, yung nabanggit natin kanina, kahit na hindi magandang paraan, gagawin na, makamtan lang. Kahit na illegal, sige lang. Kailangan basta, iba kasi pananungahan nila pag mayaman ka, tingin nila sa kanilang sarili, Lord Tama, maraming Lord No? Tinitingala ka. Kaya isang tawag mo lang, utusan mo, sumusunod. Kasi yun ho ang hindi maganda na kapangyarihan naman ng kayamanan sa maling paraan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yan nga ho. Iniibig na niya yung salapi, yung kayamanan. Kaya yung kanina nabanggit natin na nalalayo na siya sa pananampalataya. Nagiging kahati na ang Panginoon doon sa kanyang kayamanan. Mas malaki na ang bahagi sa kanyang puso, sa kanyang buhay, yung yaman kaysa sa Panginoon. Kaya tama sabi ni Pablo, nasasadlak sa tukso, nasisilo sa bitag, sa trap ng kaaway. No? Papainan ka, eto, opportunity na to. Matutupad yung nanais mo. No? Ikaw naman, dahil sa gusto mo, kagat. Trap ka ngayon. Nasiro ka. Di ba narinig natin maraming mga biglang sikat na mga kilala na sabi, kapalit naman yun yung kanilang kaluluwa, ibinenta na.
Totoo yun. Kaya hindi nila inisip, pag namatay sila, saan na? Yan ang malungkot. So wala akong masama o umasa o mangarap na yumaman, no? Basta ito po ay nasa tamang paraan at naaayon sa pamantayan at kalooban ng Diyos. So ulit-ulit po natin yan. Basta andun tayo sa pamamaraan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, sa tamang panahon ng Diyos. Naghihintay tayo, okay, wala akong masama. Huwag lang ho tayong kumagat do sa bingwit, no? Bingwit ng kaaway. Sa verse 16, ito na ho, no? Ang talinghaga sa mayamang hangal. Bakit kaya siya tinawag na hangal ng Panginoon? No? Pag sinabi pong hangal, ito tinignan natin sa diksyonaryo, marahil na merong putayman na ito ay madalas na ginagamit ng iba. No? Sabi ho, hangal, pag sinabi pong hangal, tanga. Ayan, no? Gago. Pag lalaki, gago o babae, gaga. Gunggong, stupido, tonto. Ayan. Ungas. Ungas. Walang isip, ignorante, tunggak, inutil, o mangmang. Yun po yung pag sinabing hangal. 16, pagkatapos sinisi ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang mayaman, nasabi, no? Kahit na nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Ito ay may natin. Wala na akong paglagyan ng aking ani. So, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Bakit kaya hindi niya alam ang kanyang gagawin? Unang-una, hindi siya preparado. Alam niyang may aani siya. Siyempre, hindi man siya nagtanim, nag-utos siyang magtanim. Dumating yung panahon na aani siya. Hindi man niya naisip na aani siya, sana naghanda na siya ng mapaglalagyan ng kanyang aanihin. No? So, maitaho natin dito, una, inilagay niya ang kanyang buhay sa kayamanan. Kanina, kung nasundan ho ninyo yung pagbabasa natin kanina, no? Yan po yung una. Bakit siya tinawag na hangal? Kasi inilagay niya ang kanyang buhay doon sa kayamanan niya. Mayaman siya, kala niya, hindi na matatapos ang lahat sa kanyang buhay. Magagawa niyang lahat. Then, itiniwala niya ang kanyang buhay sa kayamanan. Psalm chapter 49, ang sabi ho doon, kahangalan daw, o hindi, alisin natin yung daw, hindi daw eh. O, kahangalan ang magtiwala sa kayamanan, ang sabi ho doon. Pero mo, buhay mo, titiwala mo sa kayamanan. Kaya sabi ng kayamanan, masamang Panginoon. Masamang Panginoon eh. Pero mabuting alipin ang sabi. No? Doon sa Psalm 49 verse 6, ang sabi po doon, no? Mga taong naghahambog nasa yaman nananalig, dahil ang sa yaman sila'y tumaas ang pag-iisip. Ito na ho. Yung minsan may tinatawag na mga, yung salitang mata pobre. No? Tumaas yumaman no? Kasi akala niya, mas higit siya doon sa mga nasa baba. Kaya tinawag na mata pobre, mapagmata sa mga pobre. Ibig sabihin noon. Yan po ang isang panganib din ho, no? Ng isang kaya tinitingnan din ho natin yung puso natin, yung motibo ng puso natin, no? Bakit gusto natin kapag tayo halimbawa pinagpala ni Lord, no? Niloob niya nga yumaman tayo, naging successful ho tayo. Bantayan din ho natin ang ating sarili. No? Baka kapag doon na tayo sa rurok, baka pag hindi tayo naging maingat, madali lang sa Panginoon, ilagay tayo sa baba uli kung saan tayo nanggaling.
Sa Samuel, for Samuel, kaya niyang itaas yung, kahit yung pinakamababa at yung mga mababa, kaya niyang ihanay maging sa mga maharlika. Madali lang ho kay Lord yun. No? So, anong hawak ho siya sa kanyang kayamanan? No? Psalm 52 verse 7, sabi ho doon, masdan mo ang taong di nananalig sa Diyos nang upang maligtas. Ito yan, no? Yung maging kaligtasan niya. Maaring sabihin ng kaluluwa o kaligtasan sa physical dito sa lupa. Ano? Sa taglay ng yaman ay doon nanangan. No, kala niya, inaasahan niya, mayaman siya, safe siya. Pero sabi niya doon, kaya napahamak. Bakit? Hindi siya nabigyan ng proteksyon ng yaman niyang pinananaligan. Kaya siya napahamak. Kaya tama sabi ho ng Biblia. No? Hindi natin maaring ibigay o ilagak yung ating buhay doon sa kayamanan. Hindi tayo mabibigyan ng seguridad. No? So, wala akong paglagyan ng aking ani. Yan, napakalaking problema niya. Aani na siya, wala pa siya paglagyan. Tingnan nyo, no? Hindi siya nakahanda. 18. Ito yung, tingnan ho niyo, kapag dahil sa hindi siya handa, ura-urada na lang yung naisip niyang solusyon. Tingnan ho natin kung ano yung solusyon na naisip niya. Alam ko na, sabi, ito yung naisip niyang solusyon doon sa problema na rin niyang tanong. Anong gagawin niya? Ito, tingnan natin. Ipagigiba ko ang aking kamalig. Pag sinabi hong kamalig, storehouse, imbakan, taguan ng mga inani, no? O yung mga imbakan, yon, imbangan sa ibang salta, o lagayan ng mga anumang mga inani. Yan po ang ibig sabihin ng kamalig, no? Barn, warehouse sa panahon natin, storage. Yun. Kaya yung mga sibuyas in storage, kaya nagmahal. So, iyon ang kanyang naisip. Ipagigiba niya yung kanyang mga kamalig at magpapatayo ng mas malaki. Ito ho, ilagay ho natin ang ating sarili dito. Kung kayo po, yung nasa katatayuan niya, yung mga kamalig mo, okay, puno na ng kayamanan mo no? Puno na. Tapos ito yung mga aanihin mo. Hindi mo mailalagay doon dahil puno na Sabi niya, gigibain daw niya para gigibain. Magpapagawa siya ng mas malaki. Kung gigibain niya yung, saan niya ilalagay yun? Diba? Kaya nung binubulay ho natin to, tama kaya siya, isa pang dahilan to kaya tinawag ng Panginoon siya na hangal Biruin mo ayos na yung nakakamalig niya doon. Bakit gibain pa niya, hindi na lang siya magpagawa pa ng panibago o karagdagang kamalig, di ho ba? Kung kayo po kaya, anong gagawin niyo doon? Gigibain ho ba ninyo yun? O magpapagawa kayo ng karagdagan na kamalig para yung mga bagong ani mo ay maiimbak mo. Di ba napakalaking trabaho nun? Gigibain mo. Tapos magpapatayo ka ng mas malaki. Doble-doble gastos. Sabagay, mayaman siya Pero kung titingnan natin, parang may mali. Kung ako magpapagawa na lang ako ng panibagong karagdagang kamalig para doon sa bagong ani. Yan ang kanyang solusyon na ginawa. Yun, doon niya ilalagay ang kanyang ani at ibang ari-arian. Itatambak niya lahat doon. Verse 19. Ayan. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Akala niya, yung buhay niya mula noong siya umani, yung inaasahan niyang mahabang panahon sa kanyang buhay ay darating.
Sabi niya, marami ka ng ani, ang sabi, na naipon para sa mahabang panahon. Sabihin natin, sa panahon niya, nasa 50 o 50 years old, sabihin natin, na 50 years old sa panahon niya on. Yung sinasabing mahabang panahon, sabihin natin na karagdagan pang 50 years sa kanyang buhay. Akala niya, yung naipon niyang kayamanan, aabot yun hanggang doon sa dagdag na 50 years sa kanyang buhay. Yan ang nasa isip niya. Aabot pa siya doon. No? Mahabang panahon, ang sabi niya eh. No? Kaya't, ayun, magpapahinga ka na lang, kumain, uminom, at magpakasaya. Kumbaga, mag-retard ka na, ika nga. No? Enjoy ka na lang, mag-happy-happy. No? Marami ka ng kayamanan. Ano na ito? Kakasya na ito. Maaring di lang kakasya, sobra pa eh. Doon sa mahabang panahon na sinabi niya. Kala niya, talagang hawak niya ang kanyang buhay. O yung maging yung bukas, kinabukasan. No? Kaya bukas makakapag-enjoy ako. At next araw, enjoy na naman. Ganun. Yan ang kanyang nasa isip. No? Then, tingnan natin, tuloy natin. So, inilagay niya ang kanyang buhay sa kanyang ari-arian. So, para sa kanya, garantiya ang kayamanan ng kanyang buhay. O para sa kanya, seguridad niya yung kanyang kayamanan. No? Kasi umasa ho siya na mahaba ang kanyang buhay, maraming taon pa ang ilalagi niya dito sa lupa, kaya para sa kanya, okay na yung kayamanan na imbag niya. No? So umasa ho siya ng ganon. Sa Proverbs 18:11 ang sabi doon, ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Diba? Nakikita natin, no? Akala niya ay maililigtas siya nito sa oras ng kanyang kapahamakan. Ayan, tingnan natin, tuloy natin to. So, yun na, magpapakasaya, no? Verse 20, ito na. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ayan. Sa gabi ring ito'y babawiin ka na ng buhay. Nasaan yung sinasabi mong mahabang buhay? Diba? Nakita ko natin. Kaya mali talaga eh, no? Yung kayamanan eh, doon natin ilagay yung ating buhay. Kaya sabi nga eh, kung may pera ka, makakabili ka ng magandang kama, pero yung masarap na tulog, wala kang mabibili nun. Makakabili ka ng magandang sasakyan, bahay, etc. No? Pero yung kapayapaan, wala ho tayong mabibili. So, sabi niya, sa gabi rin ito, ibabawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? So, tignan niyo yun. Tinawag siya ng hangal sapagkat nagpakayaman siya para sa kanyang sarili lamang. Ni wala mang sumagi sa kanyang isip na yung bahagi o kapiraso, sabi natin, ng kanyang yaman, mabahagi naman lang niya yung kanyang mga kapitbahay, kakilala na nangangailangan o magkawang gawa, tumulong. Kasi, ang sabi ng ating Panginoon sa kanya kanino mapupunta yung inilaan mo para sa iyong sarili? Para sa kanya lang eh. Kaya sakim eh. Pinaghirapan ko to, ba't kita bibigyan? Kaya, ang layunin ng kanyang pagiging mayaman ho ay yung mamahinga, kumain, uminom at magsaya. Iyon ang purpose ng kanyang buhay. Kaya siya nagpakayaman.
So dito ho, di natin tiyak ang bukas, no? Di natin alam kung bukas ay buhay pa tayo. Tulad ng mayamang hangal na to. Kala niya kinabukasan, didilat pa ang kanyang mga mata. Yun, walang sinabi ho ditong may kamag-anak siya o kapatid eh. O ano, kamag-anak na ano ba yan? Ipapasa. Sabi ho ni King Solomon sa mga ngaral, chapter 5 verse 13, ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito, ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din naman sa masamang paraan, kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Yan ang nangyari dito sa mayamang hangal. Kukunin na ng Diyos ang kanyang buhay, yung mga ipinundar niya, kanino niya iiwanan. Hindi niya na-enjoy yung mahabang buhay na sinasabi niya para doon sa kanyang kayamanan, inipon niya na magpapakasaya na lang siya, kakain, iinom. Kala niya, mararanasan pa niya yon. Kita ho ninyo, no? Kaya dapat yung buhay ho natin, ang mga estado natin, dapat nasa Lord, naka-asa, nakadepende. Ano? Sabi ho daw sa Psalm 49:17, kapag namatay ang tao, hindi niya madadala sa libingan eh. Tama ho yun. May nakita ko sa Facebook din eh, inlibing siya. Doon sa kabaong nung binubuhat na, yung kamay niya nakalabas eh. May 2 butas, kalabas. Na pinapakita doon na mayaman ho siya eh. Na talagang doon sa mga kayaman niyang naipon, wala siyang dala sa kanyang palad, sa kanyang hukay. Hubad tayo, ang sabi na dumating dito, hubad din tayo na babalik sa Panginoon. Yung mga naipon natin dito, hanggang dito lang ho sa lupa. At habang tayo ay binibiyayaan ng Panginoon, pinagpapala, so gamitin ho natin to ng tama, lalo na sa kanyang kapurihan ho, no? Sa kanyang kalwalhatian. 1 Timothy chapter 6 verse 7, wala tayong dinalang anuman dito sa sanlibutan, wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis. Ayan. 8, kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Pasalamat tayo kung tayo kumakain, may nakakain, may merienda, nakakadamit tayo, nabibili natin, no? Nasasaplutan yung ating, sabihin na, yung mga basic needs, no? Pasalamat ho tayo sa Diyos, sabi. Ang mga nagnanasang yumaman, nabanggit na natin dito kanina, pero basahin ko pa rin ho, ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag na masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan ng tao. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadyak sa maraming kapighatian. Ayan. Kaya nga, wag na kayong magmukhang salapi, ang sabi ng Hebreo, aklat ng Hebreo. No? Wag na tayong magmukhang salapi, ang sabi, masya na tayo kung ano mga nasa atin. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Okay. So, tignan ho natin yung mga napahamak dahil sa pera o yung maling paggamit ng kayamanan at yung tamang paggamit ng kayamanan. Ano ho? Kaya kanina nabanggit natin, pwede tayong pabutihan at pasamain itong kayamanan ho. No? Kaya nasa atin na yun kung paano tayo maging maingat. Sa Lucas, ayan, 16:9. Doon muna tayo sa yung mga maling paggamit ng kayamanan. Napahamak sila. Doon sa 2 King chapter 5 verse 16, verse 20 hanggang 27, ito po yung tungkol kay Gehazi. Yung lingkod po ni Eliseo. Si Eliseo kasi, si Nahaman na ketongin,
lumapit siya kay Eliseo, sa madaling salita, gumaling sa ketong. No? Nag-alok si Naaman na kung anong maibibigay kay Eliseo bilang pasasalamat. Sabi natin, bayad. Hindi tinanggap ni Eliseo. Narinig pala ito ni Giezi. Ayun, nung umalis na sila, pumasok sa isip, pinasukan ng si Giezi. Bumalik siya kay Naaman. Nagsinungaling pa siya. No? May dumating na propeta, ang aking amo. Sa madaling salita, dalawa sabi, binigyan niya sila na tig 35 na pilak. Ayun. Tinago niya, kala hindi alam, propeta yung kanyang amo. Kala niya matatago niya. Sa madaling salita po, nabisto ho siya. Kaya sabi, yung ketong ni Naaman, na-transfer ho sa kanya. Napahamak siya. So, tignan mo ninyo yung hindi magandang nagagawa din ng pera, sa maling paraan. Pangalawa ho, kilala ho natin, si Judas. No? Kaya nga, Judas not pay. Kaya ginagamit to sa Judas not pay. Yung hindi nagbabayad. Sa Matthew 26, verse 14 hanggang 16, sa pinagpalit sa 30 pilak, ang ating Panginoon, inalok siya. Sa konting yaman. Pangatlo, ang mag-asawang si Ananias at si Sapphira, namatay sila dahil sa Sapphira. Nagsinungaling sila pareho. Natukso sila. Yung sinabi nilang ibibigay, tinapyasan ho nila. Wala man ho masama kung saan ang hindi sila nangako. Kaya nga sabi ng mga ngarap, pag nangako ka, tuparin mo. Ayaw ng Diyos yung bawi. Babawiin mo pagkatapos. Okay sana Kaya lang, pinangako nila, ibibigay lahat yung pinagbilhan. Kaya lang, nung makita nila, ang laki pala nito, sayang. Tinapyasan ho nila. Kaya tinanong, ito lang ba? Sabi ni Pedro, opo. Ayun, pagkasunod silang bumagsak, patay. So, ayun po yung hindi maganda. Ngayon, doon sa tamang gamit naman ng kayamanan na yan dito na tayo magtatapos. Ito maganda para lalo tayong payamanin o pagpalain ng ating Panginoon. Una, sa Luke chapter 16 verse 9, sabi ko doon, gamitin ang kayamanan sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Kung ikaw ay pinala ng Diyos, pinagpala ka niya, dapat alam mo yung purpose nyon. Kaya ka pinagpapala ng Panginoon, meron kang kapatid, kapwa na nangangailangan na para tulungan.